Pagising ko nga nakita ko si ate malungkot. Kaya tinanong ko siya kung bakit siya malungkot. Nasira na daw yung cellphone niya. Kaya inulit ko ulit yung tanong ko ng patumbling. Ba't malungkot ang ate ko? Pagtumbling ko nga sa kanya, hindi na malungkot ang ate ko. Shoot! Di daw niya namalayan. Habang naglalaba siya, nakalagay yung cellphone niya sa pantalon. Kaya ngayon hindi na mabukas yung cellphone. Sinubukan nga namin yung napanood namin sa Facebook. Kaya pumunta muna kami sa tindahan para kumuha ng bigas. Sabi kasi doon, kailangan daw i-overnight yung cellphone sa bigas para bumukas na ulit yung cellphone. Sinubukan nga namin para nga kami magluluto ng ulam dito. Fried rice na may sirang iPhone. Charot! Pagkatapos nga namin mapatungan sa bigas, in-overnight din namin ng 24 hours. Kinabukasan nga, binalikan na namin kagad ni ate yung sinaing namin. Minsan na lang talaga maglabas si ate. Sinama pa talaga yung cellphone niya. Tinry nga namin i-charge yung cellphone. Baka sakaling ma-open na. Kasi hindi talaga bumubukas yung cellphone. Wala talagang lumalabas na kagat ng Apple. Kaya binalik na lang din namin. Kasi sabi ko sa kanya, samahan ko siya kung saan ako bumibili ng cellphone. Yun nga lang, medyo malayo yung Green Hills dito sa Pampanga. Kaya kailangan namin maglakbay ng 4 na oras. Pagkatapos ko nga makapagbihis, nakahain na rin yung mga almusal na kakainin namin. Favorite ko nga tong almusal ngayon. Kaya sigurado ako mapaparami ako ng kain. Binilisan na nga lang din namin yung pagkain namin para maagad din kami makaalis. Tsaka hindi kami maabutan ng traffic. Coding pala yung sasakyan ngayon. Kaya magko-commute muna kami ni ate. Tsaka kahit hindi coding, hindi ko pa kaya mag-drive sa Manila. Dito na pala kami sa terminal ng bus. Saktong pagdating nga namin, dumating na din yung bus na sasakyan namin. Yun nga lang, ang daming pasahero ngayon. Kaya standing muna kami. Pwede naman maghintay sa susunod, pero standing na naman. Kaya sumakay na din kami. Sunod nga dito kami sasakay sa LRT. Sobrang dami nga din pasahero sa LRT. Kaya panigurado, nakatayo na naman kami ni ate. Sa lagi namin pagbiyahe ng Manila, sana na din kami lagi nakatayo. Swertihan na lang kapag nakaupo. Sobrang dami nga namin sa loob. Kaya di ako makapag-video ng maayos. Bago nga kami bumili ng cellphone, dumiretso na muna kami sa simbahan ng Quiapo para makapagpasalamat sa mga biyayang dumarating. Pagtapos nga namin makapagsimba, sumakay ulit kami ng bus papunta ng Green Hills. Pahirapan nga yung sakayin papuntang Green Hills, kaya kailangan din namin tumakbo. At ang swerte nga namin ngayon, kasi wala pa masyadong pasahero at nakanood pa kami ng TV. Napanood ko yan nung bata pa ako. Update ko lang kayo, andito na pala kami sa Green Hills. Habang naglalakad nga kami ni ate dito, may tumatawag sa akin na charot. Charot! Babay mo! Thank you po Shoutout ko daw sila sa vlog. Yung pagbibilhan pala namin ng cellphone dun sa taas. Medyo nakakahilo pala kapag tinuturo. Kaya pupuntahan ko na lang. Pagkarating ko nga kung saan ako bumibili ng cellphone, nagulat si ate. Hindi rin niya inaasahan yung pagpunta ko. Natuwa nga ako dyan kay kuya. Binigyan niya kami kagad ng upuan. Parang alam niya yata na standing kami kanina. Charot! Habang naghihintay nga kami, dumating na din si ate. Siya yung may-ari dito sa HD Gadget. Nagtingin na nga kami ni ate. Kung ano yung bibili niya cellphone. Dito pala sa Green Hills. Marami silang iPhone na binibenta. Pero dito na ako sa HD Gadget bumibili. Meron din silang second hand. Pero yung bibili ni ate, brand new na. Sabi ko kay ate, mag iPhone 14 na din siya. Para magkapareho na kami. Para hindi rin nagkakalayo yung video kapag gumagawa kami ng vlog. Sa mga oras nga na yan, nakikipagtawaran na si ate. Sa last post ko pala nung video nung bumili ako ng cellphone, ang dami nagtanong paano malalaman kung brand new pa yung phone. Kahit brand new naman talaga yung binili dito sa Green Hills. Eto, ituturo daw sa akin ni ate. Sa likod daw ng box, meron kang makikitang parang code o yung serial number. Tapos pwede mong i-check yung coverage device at makikita mo naman sa mismong phone kung na-activate na yung iPhone. Paano naman malalaman kapag local? Makikita mo naman yon, lalo na kapag manggay lumabas. Hindi kagat ng Apple. Charot! Dito na din pala in-unbox ni ate yung cellphone. Baka kasi kapag sa bahay pa namin in-unbox, baka nagulat kami pandesal yung nasa loob. Charot! Pero sobrang trusted ko na yung HD Gadget. Ilang beses na din kasi akong bumili dito. Murder na din ako online. Kaya dito ko na lang din pinabili si ate. Favorite color pala ni ate, kulay violet. Buti na lang din, meron din silang kulay violet na stock. Ilagyan na din nila ng tempered glass. Binigyan din si ate ng maraming freebies. Na masira pala yung cellphone niya. Ito yung temporary niyang ginagamit. Pang load niya yan. Tsaka gamit niya sa mga customer. Tapos ito na yung cellphone niya ngayon. Pagkatapos nga ni ate, ako naman. Tinanong ko nga kay ate, parang kapatid niya ako Shoot! Nakiki-ate na ako para bigyan niya ako ng discount. Tinanong ko nga kung magkano yung iPad M2 nila. Kasi parang gusto kong bumili. Lalo na kailangan ko din to. Gagamitin ko din kasi to para makapaglaro ng Temple Run. Charot! Para dito na lang din ako nagsusulat sa mga ginagawa kong content. Medyo nahihirapan din kasi ako. Yung cellphone lang yung ginagamit ko. Lalo na kapag may mga meeting sa client. Sa tagal na pag-uusap namin sa pagtatawaran, nabigay din sa akin ni ate yung iPad M2. Dito ko na din in-unbox. Baka pag uwi ko, pandesal din yung nasa loob. Charot! Tagal ko na din pala gustong bumili ng M2. Ngayon lang ako bumili. Kasi ngayon alam ko deserve kong bumili nito. Reward ko na din sa sarili ko. Kasi ilang araw na din ako nagsisipag. Kahit sabi ni mama, ang tamad ko daw sa bahay. Chot!
Bumili na din pala ako ng pencil. Dito ko na din pala siya i-unbox. Baka kung sa bahay ko pa siya binuksan. Mongol to yung nasa loob. Charot! Ang bait nga ni ate. Binigyan niya na naman ako ng discount. Ilagyan na din pala ni ate ng tempered glass yung iPad. Medyo malaki yung screen. Kaya medyo nagtagal sa paglalagay ng tempered. Dahan-dahan nga lang si ate. Para maiwasan yung pagbabubbles ng tempered glass sa screen. At nang matapos niya na nga malagay yung tempered, tinry ko na tong lapis kung gumagana. Kaya sinulat ko na dun yung favorite line ko. Sa buong buhay ko, dito ko lang din na-enjoy yung pagsusulat. Chawot! Binigyan din pala ako ng maraming freebies ni ate. At nang matapos nga kami makabili, nagbayad na din kami para makakain na din. Magbababay na sana ako sa nagtitinda. Kaso may bigla siyang pahabol. Binigyan niya akong 2 iPhone 10. Ay iPhone XR na pala to. Sa akin na daw. Kasi mabait daw ako. Pero itong 2 iPhone na binigay niya, ibibigay ko to sa mga top fan ko, sa lagi nanonood at nag-heart sa mga ina-upload kong vlog at sa mag-share na din ng video na to. Kaya salamat sa HD Gadget. Bago nga kami umuwi ni ate, kumain na muna kami. Sinetap ko na din yung Face ID at nilagyan ko na din ng password. Ayun lang. Bye-bye! Inimbitahan pala ako ng GMA na umattend sa Sparkle Spell. Halloween pala to. Isa ako sa mga na-invite kasi mukha daw akong aswang. Chawot! Bago nga ako umalis ng bahay, dumiretso na nga muna ako sa tindahan para makapagpaalam kay mama. Araw-araw nga daw akong umaalis at ilang araw na nga din daw siyang walang kapalitan sa tindahan. Na makapagpaalam na nga kay mama, umalis na din ako kasi baka malate pa ako. Pero bago nga ako pumunta sa venue, pupuntahan ko na nga muna yung designer ko para makita ko na kung ano yung susuotin ko. Naabutan ko pa nga tong grupong to. Napasakto pa nga kasi pupuntahan din daw nila ako. At eto nga, pare-pareho pa kami ng kulay ng pantalon. At makalipas nga ng ilang minuto, nandito na kami sa designer. Noong palang pumunta ako dito, yung gusto ko talagang ipagawa yung magmumukha akong vampire. Yung tipong kapag kinagat kita sa leeg, magiging sa akin ka na. Charot! Pero sabi ng designer ko, baka marami daw kami nakaganon. Kaya yung ginawa na lang niya sa akin, white ghost. At eto nga, nakahanda na yung susuotin ko. Bago nga ako ayusan, sinukat muna yung damit na ginawa sa akin. Sa mga oras nga na, hindi ko alam kung ano magiging itsura ko. Lalo na kailangan daw akong lagyan ng wig para magmukha ko multo. Natatawa ako sa sarili ko dyan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero bala na si ate MJ. Kaya na daw bahala sa gagawin niya sa akin. Dito na din pala ako nila inayusan. Di rin kasi kayang ayusan to ni ate. Lalo na medyo mahirap yung gagawin sa akin. Medyo matagal nga daw yung paglalagay ng wig. Kaya yung una talaga nilang ginawa yung pag-aayos ng buhok. Ito din talaga yung matagal na ginawa bago ako matapos. Lalo na medyo makapal din yung buhok ko. Tapos ibang kulay din yung buhok na ipapatong. Kaya kailangan din kulayang ibang part ng buhok para mag-match yung kulay. At na malagay na nga yung buhok, nagmukha na akong lola mo. Chot! At eto na nga yung finish look na ginawa nila sa akin. Na matapos na nga nila akong ayusan, pinasuot na din sa akin yung ilang araw nilang pinaghirapan na damit. Mukha nga akong tikbalang dito. Pero white ghost talaga yung ginawa nila sa akin. The best tong team na to. Kaya nang makapagbihis na nga ako, nagpaalam na din ako sa kanila, baka malate ako. Sa labas pala yung nakikita ko sa sarili ko. Mukha ko si Dennis yung sa Ghost Fighter. Yun nga lang, wala akong buntot sa likod. Chot! Sa buong biyahe pala namin, tinitignan ko lang sa camera kung ano mas babagay. Hanggang sa makababa pa nga ako, pinapacheck ko kay ate kung ano mas bagay. Tanggalin ko na nga lang doon yung sombrero kapag nasa loob na ako. At eto nga, nandito na ako. Ayun pala si ate, nag-videohan kami. Hanggang dito na nga lang siya. Kaya ako na lang din mag-isa mag-video sa loob. Nandito na din pala yung pambansang Ginoo. Bago kami makapasok sa loob, na-prepare muna kami sa paglalakad sa black carpet. At eto nga, kakatapos ko lang maglakad. Ang dami nga tao dito. At ang dami ding camera nakapalibot. At eto nga, may tumatawag pa sa akin na charot dito. Pagkatapos pala namin makapaglakad sa black carpet, yung sunod naman na gagawin namin dito yung interview. At nang matapos na nga ako, mga guys, pinapasok na ako. Tinatakan nga lang dyan ako ni ate. Wala din palang number yung mga upuan dito. Kaya kahit saan daw pwedeng umupo. Na makita ko nga itong bakanting upuan, dito na muna ako umupo. May dalawa na din ako nakasama dito. At dumating na din pala yung asawa ni Snow White. Chot! Iba-iba nga yung mga costume ng mga nandito. Nandito din pala si Moshi. Napadaan nga lang daw siya dito. At eto nga, meron pa siyang dalang props. Andito na din pala si Kagawad Pipay. Kaya iboto natin siya para may libre tayong kagat. Chot! Na magutom na nga ako, inaya ko na yung mga kasama ko na kumain. Eto lang kasi yung pinunta ko dito, baka hindi ko pa maabutan. Chot! At saka nagugutom na din talaga ako, kaya inaya ko na sila. At eto nga ako, mukha yata ako aswang dito na kumakain.
dumating na din pala si Ate Baninay. Kasama din niya si Kuya Bon. At eto nga, nandito rin si Sasha. Pangalawang meet na din namin itong dalawang love team. Nandito rin pala si Anbea. Pangalawang meet na din namin to. At etong mga una ko na nga pinuntahan, ito yung mga TikTokeries. Itag nyo sila sa comment section kung kilala nyo sila. Ang babait nga halos nila. Kaya masaya din ako na na-meet ko na yung mga napapanood ko lang dati sa TikTok. At eto nga, nandito rin yung nagta-transition. Pagkatapos ko nga mapuntahan yung mga kakilala kong TikToker dito, sunod ko naman na pinuntahan yung mga artistang napapanood ko sa TV. Eto nga si Kuya Rodjun. Nandito din pala si Ate Julian. Kasama niya si Kuya Raver. Scooby-Doo nga daw yung team na suot nila. Nakita ko din pala dito si Danaya. Nag-video lang ako dyan. Nagulat din ako nung tumingin siya sa camera. Nag-request nga ako sa kanya kung pwede magpa-picture. Yung pagtingin nga niya sa akin, para rin niya akong tinuka ng dalawa cobra sa likod niya. Chot! Habang tumatagal ako dito, dumarami yung mga crush ko. Nakita ko din pala dito si Ashley. Cat-woman nga daw siya ngayon. Nandito rin si Ate Mikey tsaka si Kuya Paul. Nakita ko nga si Regan dito. Tinatanong ko kung pupunta si Doc Annalyn. Pero pupunta naman daw siya. Nandito din si Joyce Chig. Ang simple lang niya sa personal at sobrang ganda. Nandito din pala yung manika sa Squid Game. Ganito daw yung costume niya kasi taga-Korean daw talaga siya. Ang tagal nga namin nag-uusap dyan. Hindi ko alam kung nagkakaintindihan kami. Mas mahirap pa yata yung mga tanong niya sa akin dito kaysa sa mga in-interview sa akin kanina. Pero sabi ko naman sa kanya, my nose is bleeding. Sobrang saya nitong gabing to. Naitag nyo din pala yung mga artistang kakilala nyo na nandito. Medyo malabo pala yung mata ko. Kaya minsan sinusum ko na lang sa camera para makita ko na at makilala kung sino pa yung mga nandito. Nandito na din pala si Doc Lindon tsaka si Annalyn. Pinantahan ko na din pala sila para masama ko din dito sa vlog. Ang bait ng dalawa. Kala ko nga naligaw ako. Nasa concert ako ni Taylor Swift. Sobrang kamukha niya sa personal. At sa buong paglilibot ko nga kasama ko si Moshi tsaka si Jerban. Kaya natin naging tropa ko dito. Nandito na din pala si Soro. At ito talaga yung pinakamatagal ko nang hinihintay na makita, si Barbie. Kaya sa mga oras nga na yun, pwede na akong umuwi kasi nakita ko na siya. Chot! Sobrang na-enjoy ko tong gabing to. Sana na-enjoy nyo rin tong vlog. Kaya ayun lang. Bye-bye! Jajari ja. Ilan tayo? 9, 8, 7, 6, 5, 4. There guys.